kaibigan, maririnig ninyo ang kwento na kapupulutan nyo ng aral sa buhay. Narito ang kasaysayan ni Lenlen. Isa lang naman ang gusto ko sa buhay, ang mahanap ko ang aking true love. Kaya nang makilala ko si Jeric, agad niyang nakuha ang puso't tiwala ko. Siguro dahil sa malambing na personality at kanyang mga mabulaklak na pangako sa akin. Pinili ko siya sa pag-aakalang siya na ang aking true love. Ngunit may pagkakataon talagang nagkakamali tayo ng ginagawang desisyon sa buhay. Oh, mahal. Bakit hindi ka pa kumakain? Feeling ko may problema ka. Ayaw mo lang sabihin sa akin. Natatandaan mo ba yung gabing sinuko ko sa iyo ang virginity ko? Oh, bakit? Jeric, hindi pa rin ako dinadatnan ng monthly period hanggang ngayon eh. Ganun ba? Oo. Pero natatandaan ko ang sabi mo sa akin, hormonal imbalance ka. At normal lang sa'yo na minsan madelay. Hindi, Jeric. Iba eh. Iba ang feeling ko. Palaging masama ang pakiramdam ko, tapos minsan naduduwal din ako. Ayoko din kumain ng usual na kinakain ko. Tapos, para ba akong naglilihi? Ha? Buntis yata ako eh. Since hindi naman tayo protected nung gabing nagsiping tayo. Nag-pregnancy test ka na ba? Hindi pa. Subukan mo munang mag-test. Pero sana hindi ka mag-positive. Paano kung positive? Anong gagawin natin? Ikaw, anong plano mo sa akin? Pananagutan mo ba ako? Sana sagutin na ni Jeric tong tawag ko. Sana mali yung hinala kong pinagtataguan niya ako. My God, Jeric. Sobra mo akong pinag-alala. Kanina pa ako text ng text sa'yo, tapos nakailang tawag na rin ako. Nag-message pa nga ako sa'yo sa Facebook eh. Hindi ka naman nagre-reply. Bakit ba? Pasensya ka na. Busy lang kasi ako eh. Kahit na ba busy ka, hindi pa rin katwiran na hindi ka magpaparamdam sa akin. Ano? Nabasa mo ba yung mga messages ko? Nabuntis ka? Oo, nabasa ko. So ano na? Anong gagawin natin? Anong plano mo? Pananagutan mo ba ako? Hindi ko alam, Helen. Ang totoo niyan, hindi pa ako handa sa ganyang responsibility. Ano? I'm sorry. Oh, hello? Hello, Jeric? Hello? Pinabaan niya ako ng phone. Ito na yung kinatatakutan ko. Lelen? Anak? Pwede ba kitang makausap? Importante lang. Ma? Pasok po kayo. Hindi po nakalaki ang pinto. Kaya ka pala nagkukulong dito sa kwarto mo dahil umiiyak ka. Bakit? Hindi ba siya nagpaparamdam sa'yo? Opo. Ilang beses ko na po siyang pinakontak sa cellphone at sa Facebook pero wala na po. Hindi na siya nagpaparamdam. Pinuntahan mo na ba siya sa tinutuluyan niya? Pumunta po ako ng isang araw sa boarding house niya. Pero sabi ng landlady niya, umalis na daw dun si Jerry. Hindi na rin po siya pumapasok sa school. Be, ano kaya nangyari sa batang yun?
Teka, anak, baka naman ayaw na niya sa'yo. Baka gusto na niya makipag-break sa'yo. Lenlen, anak, kung hindi na siya nagpaparamdam sa'yo, isa lang ang ibig sabihin nun, gusto niya ng space. Ngayon, kung makikipag-break siya, wala ka magagawa kundi tanggapin yun. Makakahanap ka pa ng higit pa kay Jeric. Pero ma, hindi niya ako pwedeng hiwalayan. Bakit? Nagbabala ka bang maghabol sa kanya? Lenlen, wag na. Kakawawain mo lang ang sarili mo. Ma, Kasi ano? May problema po ako. Anak? Buntis ako. Si Jeric, nabuntis niya po ako, ma. Sorry. Diyos ko po. Ilang buwan ka na buntis? Parang magdadalawang buwan na po. Lele naman, anak. Bakit ka naman nagpabuntis sa kanya? Hindi ko naman po alam na mangyayari to, sir. Yun na nga, bakit mo ibinigay sa kanya ang virginity mo nang hindi pa kayo kasal? O ano, alam na ba niya na buntis ka? Opo. At tinakasan ka niya, kaya hindi siya nagpaparamdam sa'yo. Lele naman, bakit hindi mo ginamit yung utak mo? Bakit mo isinuko sa kanya ang sarili mo nang hindi pa kayo kasal? Ang buong akala ko naman po kasi ako pakakasalan niya in the future. Naniwala po ako sa mga sinabi niya na ako lang pong babaeng mamahalin at pakakasalan niya. Bakit ka naniwala agad? Yung mga lalaki niya ang talagang sasabihin nila ang lahat ng magagandang salita, makuha lamang nila ang gusto nila. Tapos, kapag nakuha na nila, at hindi ka naman pala talagang mahal, ayun, iiwanan ka lang. O siya, tama na, Tana, huwag ka na umiyak. Dahil kahit na maggangawa ka dyan, hindi na magbabago ang katotohanan ng disgrasyada ka na. Ituloy mo na yan, anak. At huwag ka nang umasa pa kay Jerry. Napananagutan ka niya. Di ka pa natutulog. May pasok ka pa bukas sa school, remember? I cannot sleep. Halika nga dito. Tapit ka sa akin. Hihimasin ko ulit yung tenga mo para makatulog ka kaagad. Mommy, Bakit, anak? sa Friday pala, meron kaming activity. Kasama daw po yung mga daddy. Baka naman pwedeng mami na lang. No, daddy kailangan, sabi ni teacher. Eh, di magdadamit na lang akong panlalaki. Kunyari, ako daddy mo. Mommy, ang corny. Baka tuksuin ako doon nila bot-bot. Eh, di sisitahin ko yung bot-bot na yan. Mami, diba? Meron pa po akong daddy. Oo naman. May daddy ka pa. Kaso, matagal na siyang wala. Hindi na po siya babalik. Hindi na, anak. Okay, kids. Nandito ng parents nyo, so kailangan behave, ha? Anyway, we will start our activity for today. Thank you, parents, for accompanying your child for today's activities.
Anak, ituro mo nga sa akin mamaya kung sino yung botbot na madalas mang-asar sa'yo. Opo, Mami. Good morning, Mrs. Polancio. Good morning. I'm looking for Lemon and... Sino ba dyan? Ano po sila? Doon po sila Thank you very much. Oh, okay. Nandito na rin palang parent ni Botbot. At sir, dito po kayo maupo ni Botbot. Thank you. Opo. Sino sa kanila, anak? Sino dyan si Botbot? Ayun po, ayun si Botbot. Yung kalbong classmate ko. Saan? Bagong dating. Oh my God. Bakit po, Mami? Kailangan na nating umalis, anak. Bakit po? Magsisimula na po yung activity. Huwag na tayong I'm sorry. umalis. Sorry, anak. Pero magpaalam na tayo sa teacher mo. Sumama kasing pakiramdam ko eh. Need kong pumunta sa clinic, okay? Tara na. Okay. Mami, bakit po tayo nagmamadaling umalis ng school kanina? Ayaw niyo po ba sa papa ni Botbot? Hi. Can I join you? Mami, ang papa ni Botbot. Sige. Umupo ka na lang dyan. Bakit naman nagmamadali kayong umalis ng mag-ina kanina sa school? Hindi tuloy kayo nakasali sa activity. I'm sure alam mo ng dahilan. Belen, huwag niyo naman sana akong iwasan. Sandali, Jeric. Parang pinalalabas mo na ikaw pa ang kawawa at ako pa ang mali? Baka nakakalimutan mo. Almost 6 years ago, iniwan mo kami ng walang pasabi. I'm sorry. Malaking kasalanan ko sa inyo mag-ina. Pero pinagsisihan ko na yun. Lenin, kaya ako bumalik ng Pilipinas para itama ang mga mali ko. Bakit ngayon lang? Bakit pinaabot mo pa ng halos 6 na taon? At saka, kung totoo yung sinabi mo sa akin, na mahal mo ako dati, hindi mo ako iiwan. Pero anong ginawa mo? Walang kaabog-abog, walang pasabi, bigla ka nalang hindi nagparamdam. Hindi mo lang alam kung gaano kasakit yun para sa akin. Alam ko yun. Kaya nga hindi ako pinatahimik ng konsensya ko. Akala mo ba sa loob ng almost 6 years, hindi ko nakuhang maging masaya? Kasi palaging ikaw ang iniisip ko. Tama na. Huwag mo na akong bulahin, Jeric. Mami, are you fighting? No, sweetie. Sige na. Bilisin mo kumain, baby, para makaalis na tayo. Kailan mo ba sasabihin sa kanyang totoo, Lennon? Sasabihin ko sa kanya ang totoo. Sa tamang panahon. Jeric, hindi ba si Lenlen yun? Oo, siya nga yun. Ipinaliwanag mo na ba sa kanyang lahat? Hindi pa kami nakakapag-usap ng matagal, pero Terence, matagal ko nang gustong sabihin sa kanya na mahal ko siya. Baka ito na yung tamang pagkakataon, insan. Dali, puntahan mo na siya. Alam kong maiintindihan ka niya once na naipaliwanag mo na sa kanya ang lahat. Ano bang pag-uusapan natin, Jeric? Lennon, please bigyan mo ko ng isa pang pagkakataon. At ipinapangako ko sa inyong dalawa ni Mapis, babawi ako sa inyo. Hindi ko na kayo iiwan. Gusto kong malaman mula sa'yo. Ano bang dahilan mo para gawin yun sa akin? Sige, aaminin ko sa'yo. Oo, mahal kita. Pero nung malaman kong buntis ka, parang natakot ako. That time, na-realize ko na hindi pa ako handang maging tatay. Gusto kong tuparin yung mga pangarap ko. Kaya nag-decision ako. Naiwan ka ng walang pasabi. Pero binala ko rin na balikan kayo ng anak natin. Kaso hindi mo ginawa. Dahil natakot ulit ako. Dahil siguradong pagkabuhi ang mga ingibabaw sa'yo dahil sa ginawa ko. Kaso, hindi ko rin yun natiis. Bukod sa maraming taon akong hindi pinatahimik ng konsensya ko, palaging ikaw pa rin ang nasa puso't isipan ko.
Kaya nga tulad ng sinabi ko, almost 6 years. Hindi lang ikaw ang nahirapan. Ako rin. Nahirapan din ako. Gusto kitang yakapin. Gusto kitang makasama. Pero inuunahan ako ng takot. Siguro, bigyan mo muna ako ng time para makapag-isip-isip. Lenlen, Pero huwag ka mag-alala. Habang pinag-iisipan ko kung tatanggapin ulit kita sa buhay ko, malaya ka makakabisita sa anak natin. Hindi ko ipagkakait sa'yo ang karapatan mo kay Mavis. Mavis, anak? Come here, baby. Halika dito. Mami, bakit po? May aaminin kami ni Jeric sa'yo. Mavis, may tanong ako sa'yo. Oh? Gusto mo bang makita ang totoo mong tatay? Opo. Anak, si Jeric, siya ang totoong daddy mo. Mavis, anak. Daddy? Kayo? Ang daddy ko? Oo, akong daddy mo. Daddy! Daddy! Payakap na sa anak mo. Daddy! Sorry kung iniwan ko kayo ng mama mo. I'm sorry talaga, anak. Huwag ka mag-alala, Mavis. Nangakong papa mo na hindi ka na niya iiwan. Magkakasama na kayong dalawa. Totoo yan. Daddy? Ano, anak? Masaya ka ba? Na nakilala mo ng totoo mong daddy. Opo! Masaya po ako! Daddy! Mabilis ako natanggap ni Mavis. Salamat sa Diyos. At saka salamat din sa iyo, Lenlen. Kasi pinalaki mo ng maayos ang anak natin. Masaya ako para sa anak natin. Alam mo ba, matagal na niyang gusto magkaroon ng ama. Naaawa nga ako sa kanya noon kasi palagi kanyang tinatanong sa akin. Naiinggit daw siya sa mga kaklase niyang may mga tatay. Ngayon, hindi na siya maiinggit. Kasi nandito na ako. Jeric, naliwanagan na ako sa mga nararamdaman ko para sa'yo. Kaya may desisyon na ako. Kung ganun, anong desisyon mo? Bago ko sabihin ang desisyon ko, gusto kong malaman mula sa'yo. Pakakasalan mo ba ako? Oo. Pangako ko yan sa'yo, di ba? Tutuparin ko ang pangakong yun. Bukod sa kapag pinakasalan mo na ako, magagamit na ni Mavis ang apelyido mo. Kaya hindi na siya tutuksuin pa ng mga classmates niya. So, ikaw, anong desisyon mo? Yes. Oo, Jeric. Tinatanggap na ulit kita sa buhay ko. Laking pasasalamat ko nang tinupad ni Jeric ang kanyang pangako sa aming mag-ina. Sa ngayon, masaya na kaming nagsasama bilang mag-asawa at punong-puno ng pagmamahalan. Ako si Lenlen at ito ang aking buhay. Ibinibigay ang second chance sa mga taong gustong itama ang kanilang mga pagkakamali at sa mga taong gustong patunayan na kaya nilang maging mas mabuti at mahusay pagkaraang makabangon sa matitinding pagsubok sa buhay. Mga nagsiganap, Phil Cruz, Susan Robles, Rosana Villegas, Maylan Landicho, Yonel Beramin at Jenaline de la Cruz sa papel na Lenlen. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutiak,
Sa musika, Buboy Salonga. Supervisyong teknikal, Eric Lucero at Bong Villar. Creative Consultant Phil Cruz. Production Assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Krishna Senga. Sa direksyon, June Martin Legaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, sa araw na ito, inyong maririnig ang kwento ng isang mabuting anak na kapupulutan natin ng mga aral sa buhay. Siya ay si Samuel. Lumaki kami ni Levi na palaging ikinukumpara sa isa't isa ni Itay. Mas nakikita raw kasi niya sa katauhan ni Levi ang mga diskarte niya sa buhay. Lalong umigting ang pangmamaliit niya sa mga kakayahan ko nang pareho kaming magtapos ang pinsan ko sa kursong criminology. Pakinggan po ninyo ang aking buhay. Levi! Uy! Samuel! Sabi ko na nga ba sasaglitin mo ko rito. Hindi ako pwedeng umalis nang hindi tayo nagkikita. Oo, nabanggit kasi sa akin ni Inay na kinalbo ka ng araw. Bukas ng madaling araw ang alis ko para sa training. Aba, congrats! Imagine, parang kailan lang kinakabahan ka pa sa resulta ng board exams. Ikaw ba? Hindi ka pa ba kukuha ng board exam? Nag-aasikaso muna ako ng mga requirements. Mahaba-haba yung listahan. Kaya kailangan ko muna mag-ipon ng panggastos. Plus yung pambayad pa sa examination. Taon-taon naman may applyan. Kaya take your time. Jack, magkikita at magkikita pa rin tayo sa dulo. Ang sabihin mo, nagsasayang talaga ng oras yan si Samuel. Tingnan mo, nakapasok na sa training si Levi. Habang nasa training ang pinsan niya, may sahod na. O, pagkaraan ng 6 na buwan, pulis na. O, siya, nga. Nauna nga kasing makatapos sa kanya si Levi. Natural. Mauna rin mag-apply yun. Kung bakit kasi hindi pa diretsong pagpupulis ang kinuhang kurso? Sinayang lang niya yung 1 buong taon niya sa wala namang kwentang economics. Na mag-enroll nga kasi siya sa public college. Sarado na ang kursong criminology. Wala nang pagpipilian ng time na yun kundi economics. Ayun nga, naisip na lamang niya mag-shift pagkatapos ng 1 taon. O, gaya nga ngayon. Tapos na siya. Hindi pa rin nag-a-apply. Kung ano-anong inaatupag. Narong nagtuturo sa call center, nagpo-photography, kung ano-anong mga walang kwentang racket na wala namang kinalaman sa profesyon niya. Gaya ng dati, ako na naman ang ipinampulutan ni Itay sa mga kainuman niya sa labasan. Huwag mo nalang isipin yon, kuya. Ang mahalaga, gawin mo yung alam mong makabubuti sa mga plano at sa iyong sarili. Hindi pa siya nahihiya sa mga kaharap niya? Na sarili niyang anak ang sinisiraan niya? Mukhang tatanda na siyang ganyan. Yung depression niya sa mga bagay na hindi niya nakamit nung kabataan niya, ikaw ang gusto niya magtuloy. Hindi naman niya uunawain kahit kailan na magkaiba yung mga pananaw ninyo sa buhay. Baka isang araw hindi na ako makapagtimpi. Ipamumukha ko sa kanyang lahat ng kamalian niya. Hindi ko kasalanan kung bakit hanggang ngayon tumanda siyang walang direksyon ng buhay niya. Kuya Samuel! Uy, ikaw pala Isabel. Saan ka ba pupunta at parang may hinahabol ka? Ikaw talagang hinahabol ko, kuya. Pinasasabi kasi ni Kuya Levi na wag kayong mawawala ni na Sara at Tia Emilia sa recognition day niya sa linggo. Haba, tignan mo nga naman, oh. 6 na buwan na pala nakalipas. Lalabas na siya ng training camp. At dahil nga nasa Saudi si Itay at pahirap pa ng pag-uwi ngayong pandemic, gusto ni Kuya Levi, ikaw ang naroon para sa kanya sa araw na yun. Walang problema, Isabel. Isang malaking karangalan sa akin yon para sa Kuya Levi mo.
Mga bata pa kami, talagang lagi naman ako nakasuporta sa kanya. Ay, salamat, Kuya Samuel. Tiyak na matutuwa si Kuya Levy kapag nalaman niya darating ka sa recognition day niya. Oh, Nay. Kumpleto pong lahat yung pinag-grocery niyo sa akin. Mula sa tomato sauce, tomato paste. 3 putahe nga kasi iluluto ko para sa recognition day ng Kuya Levy mo sa linggo. Magkakaldereta ang baka ko. Pork menudo, saka, chicken apritada. Oh. Paborito niya lahat yun eh. Oh, sige po, Nay. Ako naman po bahala sa desserts. Bumili na rin ako ng unflavored gelatin. Gagawa ako ng coffee jelly. Pareho naming paborito ni Isabel yun. Mainam nga. At linggo na tapat ang recognition day ng Kuya Levy nyo. Walang tanggap na trabaho ang Kuya Samuel nyo. Kayo naman ni Isabel, wala naman talaga kayong pasok sa pagtuturo sa online class. Kaya kahapon pa, inaasikaso na rin po namin yung mga module ng mga estudyante. Kailangan, Nay. Present talaga kami sa recognition day ni Kuya Levy. Ay talaga, mahal na mahal niya talagang Kuya Levy nyo, ano? Kahit po si Kuya Samuel, mahal na mahal po namin siya ni Isabel. Napakabuti po nilang mga kapatid sa aming dalawa. Samuel, sandali nga. Bakit po, Itay? Siguro nga kailangan na kitang kumprontahin sa mga maling diskarte mo sa buhay. Hanggang ngayon, hindi mo pa alam ang gagawin mo sa sarili mo eh. Kung hindi po ako nagkakamali, ang tinutukoy nyo na naman po ay yung palagi nyo sinasabi sa akin na pagsasayang ko ng oras. Pag-atupag sa mga walang kwentang racket na wala namang kinalaman sa aking pagpupulis. Dahil nga tingnan mo si Levy, nakalabas na ng kampo, pulis na siya, sumasahod na siya ng malaki, makapaglolo na siya ng malaking halagang pera, makabibili na siya ng mag-aaral sa sakyan. Gusto nyong malaman kung bakit naging napakadali kay Levy na maabot ang kinalalagyan niya ngayon? Ha? Ay dahil ka na sa diskarte. Mahusay ang kanyang mga disposisyon. Dahil meron siyang isang responsableng ama na nagsasakripisyo maghanap buhay sa ibang bansa. At tinutustusan ng edukasyon niya. Pati na mga ginagastos niya sa pag-a-apply, sa pagpasok sa kapulisan. Ako ba, Tay? May amang katulad ng ama ni Levy? Huwag mo ibuwelta sa akin ang usapan. Huwag na yung pinansyal na suporta, Itay. Naidaos ko naman ng kolehiyo na wala kayong ibinigay sa akin kahit 5. Nakapag-aral ako galing sa dugot pawis ko. Pero kahit man lang sana yung suportang emosyonal, maibigay nyo sa akin. Baka hangaan ko pa kayo. Huwag mo akong labas kangalin. Naisip nyo man lang sana, sa ginagawa nyong pagpaparoot pa rito mula sa kung sino-sinong babaeng kinakasama nyo, sinong batang ba namin kayo? Tinatanggap pa rin namin kayo rito. Inaasikaso. Pinakakain pa namin kayo. Hindi ko hiningi sa inyong asikasuhin nyo ako. Kung ayaw nyo akong tanggapin dito, diwag. Kung pagkain lang, marami akong kakainan. Yung mga sinasabi niyong mga walang kwentang bagay na pinag-aaksayahan ko ng panahon, doon ko kinukuha ang mga ginagastos ko sa requirements, sa ginagawa kong pag-a-apply ngayon sa kapulisan. Tay, tsak hindi niyo pa rin alam. Nakapasa na rin ako sa board exam. Bakit ko ba sinasabi ang lahat ng ito sa inyo? Samantalang wala namang kayong pakialam. Samuel! Oy, Levy! Tara! Kanina pa kita talaga hinihintay. Congrats! O di ba sabi ko sa'yo, magtatagpo rin tayo sa dulo. Oo. At maraming salamat sa moral support mo. Dahil doon, nalampasan ko lahat dito sa training camp. Uy, Samuel! Recognition day! Isabel! Congrats! Kanina ka pa rin namin hinihintay ni Nainay at Sarah. Sa inilatag nilang mesa para sa mga pagkain pagsasalo-saluhan natin. Ganun ba? Levi, tara na kayo. Nakakain na tayo. Wow! Sigurado, present ng 3 putaheng paborito ko sa mga niluto ni Tia Emilia. Oo naman. Nirequest ko talaga kay Inay ang mga yun. Wow! Dahil ang araw na to, hindi ko lang araw, kundi araw nating lahat.
Samuel? Sabi ko na nga ba, dito ko kayo matatagpuan sa lumang bodega. Ay, tahimik kasi rito. Nakapagmumuni-muni ako. Unang araw pa lang po ng paglabas ko sa kampo, hinihintay ko na ang pag-uwi nyo. Nahihiya ako sa nanay mo, kay Sarah. Lalo na sa'yo. Masyado kitang napagsalitaan ng masasakit. Paano yan, Tay? Nangako po ako sa sarili kong hindi ako uuwi ng bahay nang hindi ko kayo kasama. Hindi ako karapat-dapat sa mga naging pagsisikap mo. Tay, marami pa pong espesyal na araw tayong pagsasaluhan sa mga susunod na araw. At kailangan naroon po kayo. Kaya tara na pong umuwi. Binabati kita, anak. Maligaya ako at natupad mo ang pangarap mo maging isang alagad ng batas. Ikinararangal kita. Maraming salamat po, Itay. At palagi po ninyong tatandaan, kasama kayo sa bawat pangarap ko. Hinding-hindi po magbabago yun. Pagkaraan ng mga problema sa pagitan namin ni Itay, umusbong ang maraming magagandang pagbabago sa aming samahan. Siya bilang aking ama at ako bilang kanyang anak. Naging suporta namin ang isa't isa sa pagdaan ng mga araw. At ang higit na pinakamahalaga, ang pagiging going straight na ni Itay mula sa kanyang dating buhay na walang direksyon. Ako si Samuel, isang bagong alagad ng batas. At ito ang aking buhay. May mahalagang kontribusyon ng isang ama sa pundasyon ng isang matatag na pamilya. Bilang haligi ng tahanan, siya ang unang-unang dapat magbigay proteksyon sa kanyang mga minamahal para sa kapakanan ng mga ito at payapang pamumuhay. Mga nagsiganap, Alan Ortega, Leonel Benamin, Susan Robles, Rosana Villegas, Chiquit del Carmen Amor, at Angelo Alcantara sa papel na Samuel. Naglapat ng angkop na tunog, Jenny Mutia, sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal, Eric Lucero at Bong Boyar. Creative Consultant, Phil Cruz. Katulong sa produksyon, Anching Cruz. Sumulat ng ating kasaysayan, Sel Barlam. Sa direksyon, Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, sa araw na ito ay isa na namang nilalang ang magbabahagi sa atin ng kanyang buhay upang kapulutan ng aral. Siya po ay si Amelia. Dati, nasa bahay lamang ako, nag-aasikaso sa aking asawa at sa 3 naming anak. Ngunit nagbago ang lahat at ako ay naging isang masahista. Pakinggan po ninyo ang aking paglalahad. Yeah. Okay naman, Kuya Donato. Magandang kita ko. Pero nakakapagod, di ba? Mas nakakapagod naman, Kuya, yung wala kang kinikita. Dahil wala kang magagamit sa mga pangangailangan ng pamilya. Sa bagay, tama ka. Kahit ba lalaki minamasahe mo? Oo, Kuya. Kaya ko naman eh. Malakas yata itong kapatid mo. Natutuwa ako sa sigla mo. Ngayon, tanggap mo na ang pagpanaw ng asawa mo. Kailangan maging matatag para sa aking 3 mga anak. Maglilinis tayo ng bahay ngayon, Rina. Magluluto at maglalaba para mabawasan naman ang hirap ni Inay. Oo, Kuya Ronald, nakahanda na ako. Wala na naman akong gagawing assignment dahil tinapos ko na lahat kagabi. Alam mo, naaawa ako kay Inay. Hindi madaling magmasahe. Masakit sa katawan yon. Lalo na pag marami ka nang namasahe. Kami nga rin ni Bunso nakaawa sa kanya. Kaya nga sabi namin, dapat
Mapasaya natin si inay. Magagawa natin yon sa pamamagitan ng pagtulong sa kanya at sa pag-aaral ng mabuti. Ang sarap nitong sinigang na isda ah. Okay ang timpla mo, Rina. Nagustuhan ni inay. Dami niyo nakain, Nay. Nagutom kasi ako ng gusto. 3 kasi yung minasahe ko. Hindi po ba kayo pinamerienda doon, inay? Niinom nga ng tubig, wala anak. Hoy. Diretso masahe. Sobra naman. Hindi bali na. Binayaran naman nila ako ayon sa usapan namin. Pero sana, kahit inumin man lang, nagbigay po sila. Iba-iba ang ugali ng mga customer, anak. Hindi pwedeng hanapin mo sa isa yung generous mong customer. Kaya ako, lagi kong inihahanda ang sarili ko sa ganun. Maging ang katawan ko. Basta ang mahalaga, may magagastos tayo sa mga pangangailangan natin. Ang sarap mo talagang magmasahe, Amelia. Ang gaan ng pakiramdam ko. Salamat po, Sir Marlon. Si Ma'am Ho, hindi po ba magpapamasahe? Magpapamasahe rin. Sabi niya sa akin sa text, nandito na siya in 10 minutes. Kaya magmerienda ka muna. Ipaayos ko tuloy kay Manang Inday yung mga canned goods na ipauuwi ko sa'yo. Ay, naku. Maraming salamat po. Lagi na lang kayo may pabaon sa akin. Dahil gusto namin ng misis ko ang trabaho mo. Lalo na ako. Pasensya ka na, Amelia, ha? Napaghintay kita ng matagal. Nasiraan kasi yung sasakyan namin. Okay lang po yun, Ma'am Armida. Ang mabuti pa, maghapunan ka muna habang naliligo ako. Naku, nakakahiya naman po, Ma'am. Ako nga nahihiya sa iyo eh. 1 oras mo na ako hinihintay. Kaya kumain ka na muna. Para pagdating mo sa inyo, matutulog ka na lang. Ay, may nag-text sa akin. Jack, customer yan. Mahusay ka kasing masahista. Ang galing niyo manghula, Ma'am. Customer nga po. Si Sir Marlon. Magpapamasahe daw po siya bukas. Wala talaga akong maipinta sa masahe mo. Ang sarap. Salamat po, Sir Marlon. Masarap ng magmasahe. Maganda pa. Sir, ang kamay ko po. Tayong dalawa lang naman ang narito sa kwarto, Amelia. Kaya kahit ano magagawa natin. Ano bang ibig niyong sabihin? Alam mo kung anong gusto ko. Huwag kang mag-alala. Gagawin kong triple ibabayad ko sa'yo. Basta pumayag ka lang sa gusto ko. Hindi kita pababayaan. Pwede ba? Huwag mo ako akbayan. Kung iniisip mo makukumbinsi mo ko sa kahalayan mo, nagkakamali ka. Trabaho malinis ang gusto ko. Yung boses mo. Baka marinig ka ng katulong namin. Akala ko pa naman mabait kayo. Yung pala, may iba kayong motibo. Busit na ito eh. Malis ka na. Malis! Hindi ko akalaing ganun ang tingin niya sa akin, mga anak. Akala ko pa naman, mabait si Sir Marlon. May masama palang motibo. Ang sama niya. Ang sarap bugbugin. Kuya Ronald, wag. Makakasuhan ka nila kapag ginawa mo yun. Magkakaproblema tayo. Tama si Rina, Ronald. Kalilimutan niyo na lang yun. May mga pagkakataong kahit galit tayo, dapat pa rin maging mahinahon upang maiwasan natin ang kapahamakan. Huwag niyo na silang puntahan, Nay. Kahit natawagan pa kayo nung asawa niya. Siniraan niya ako sa asawa niya. Ho, bakit po kayo umiiyak? Ikaw pala, Rina. Wala. Masakit lang ang ulo ko. Nay, alam ko po hindi totoo yun. Kasi may kausap kayo sa cellphone nyo kanina. Tapos nun, umiyak na kayo. Bakit
po ba? Nasaktan lang ako, anak. Tumawag kasi ang asawa ni Sir Marlon at pinagsalitaan ako ng masakit. Kaya siya inakit ko daw ang asawa niya. Malamang yun yung sinabi ng Marlon na yung asawa niya. Para hindi na kayo kuning masahista. Okay lang naman sa akin yun. Dahil talaga naman hindi na ako pupunta sa kanila para maiwasan siya. Nasaktan lang ako sa sinabi ni Ma'am. Di bale, Nay. Pag nakatapos na kaming mag-aral, hindi na kayo magmamasahe pa. Promise yan. Yung pala ang dahilan kaya ka malungkot. Opo, Ma'am Armida. Nabawasan ang mga customer ko. Bali, 2 pamilya rin po yun eh. Kasi nga mga bigay sila sa akin ni Sir Marlon. Tapos siniraan po ako ni Sir sa kanila. Kaya ayaw na nila akong kunin. Kalimutan mo na yun. Makakahanap ka rin ng iba pang customer. Ang inaalala ko lang naman po ang pag-aaral ng 3 kong anak. Sa bagay na yan, matutulungan kita. Kaya huwag ka na mag-alala. Ma'am Armida? Sagutan namin ng asawa ko ang matrikula ng 2 mong anak. Talaga po, Ma'am? Oo, sabi. Abay, nakakatulong nga kami sa hindi namin kilala ng personal. Lalo kang dapat namin tulungan. Dahil masahista ka namin. Kilala namin. Pati pamilya mo. Binabati ko kayo, Ronald. Rina, sa wakas, natapos din ninyo ang inyong kurso. Dahil po yun sa pagsisikap at pagtatsagaan nyo, Inay. Nay, utang po namin sa inyo ang aming tagumpay. Mga batang ito, paiiyakin na naman ninyo ako. Umiiyak na nga ako nang sabitan ko kayo ng bulaklak eh. Totoo lang po ang sinasabi namin, Inay. At dahil tapos na kami ng pag-aaral, tutuparin na namin yung pangako sa inyo, Nay. Hindi na kayo magmamasahe pa. Kayo naman ang paglilingkuran namin. Tama. Kami na lang po ang mamasahihin nyo. Napakasarap talaga ng pakiramdam ng isang ina na sa kabila ng kanyang kahirapan ay nagawa niyang mapagtapos sa kolehiyo ang kanyang mga anak. Sana po ay inyong naibigan at kinapulutan ng aral ang aking inilahad. Ako po, si Amelia, dating masahista, at ito ang aking buhay. Mga nagsiganap, Chiquit del Carmen Amor, Angelo Alcantara, Rosana Villegas, Lionel Benamin, Susan Robles at Alan Ortega. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Muyara. Creative Consultant Phil Cruz. Katulong sa produksyon Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. Direksyon Salvador M. Ruiales. Ito ang aking buhay. Magandang araw po sa inyo mga kaibigan.
Ngayong araw na ito, mapapakinggan natin ang paglalakad ng isang ina na pinatunayang ang buhay ay hindi isang uri ng kompetisyon, kundi isang laban na nangangailangan ng determinasyon. Siya po ay si Toyang. Dahil sa kahirapan, hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral. At upang makatakas sa obligasyon sa pamilya namin noon, nag-asawa ako ng maaga. Ngunit totoo pala na kapag naging magulang ka na, nanaisin mong huwag maranasan ng iyong mga anak ang pinagdaanan mong hirap. Ate Emma! Naku, naglalaway na sa himbing ng tulog. Ate Emma! Tapos ko na ho kayong linisan ng kuko sa paa. Ay, pasensya ka na, Toyang, ha? Ay, nakakatulog na ako. Ang gaan talaga ng kamay mo mag-pedicure. Kulay pula ho yung nail polish na ginamit ko. Bagay naman sa paa nyo kasi maputi. Meron ho ba kayong okasyon na pupuntahan? Ay, oo. Graduation ng panganay ko bukas. Ay, kaya pala. At, sandali. Eto ang bayad ko. Salamat ho. Eto, dagdag na yung 20 pesos. Naku. Tip ko na yan sa'yo. Salamat po rito. Ay, kukunti nga lang yan eh. Hayaan mo, kapag may trabaho ni si Myra ko, dadagdagan ko yan tip ko sa'yo. Sure na sure naman yun. Kasi ngayon pa nga lang, ay, nag-aagawa na mga kumpanya dyan sa panganay kong yan. Ay, talaga ho? Oo! Sino ba naman ang hindi magkakandara pa sa kanya? Matalino, summa cum laude, tapos maganda pa. Pero yung kagandahan, tiba na yun eh. Kasi syempre, kanina pa ba nun magmamana? Oo nga naman. Ikaw, yung mga anak mo, naku, siguro kung nakapagtapos ka ng pag-aaral, tapos may maayos kang trabaho, ay baka mas maging maganda ang future ng mga anak mo. Kasi mapapaaral mo sila sa mamahaling eskwelahan. Yan si Myra ko. Alam mo ba ang tuition niya kung magkano? Nako! Kulang ang 50,000. Sabi niyo nga ho yun. Nung unang beses niyo yung kinuwento sa akin, 30,000. At mali pala yung pagkakaalala ko noon, Toyang. Tapos alam mo ba ha, itong pangalawa ko si Alexander. Ay, naku, Ate Emma. Pasensya na ha. Magkwentuhan na lang ulit tayo kasi mag-aayos pa ako ng mga ititinda kong barbecue. Ay, sige, Toyang. Ay, bukas nga pala, punta kayo rito ng mga anak mo, ha? Nang makatikim man lang kayo ng mga masasarap na pagkain. Baka mamaya nauumay na yung mga anak mo sa isaw at balumbalunan. May lechon bukas. Eto yung 10 isaw niya, ma'am. Totoy sa iyo, anong bibilhin mo? Hotdog? Hotdog po. Oy, wala ka bang dila at panay turo ka lang dyan? Hindi ka nagsasalita. Ay, hindi, biro lang. Isang dalit hihiwain ko pa yung hotdog, ha? Nay! Aldrin. Mana po, Nay. Ay, kaawang ka ng Diyos. Mana po, Nay. Aba, magkakasama na pala kayong tatlo. Mano po, Nay? May ulam na sa bahay. Hindi po barbecue ulam natin. Hindi. Masarap yung ulam natin ngayong gabi. Ginisang munggo na may tinapa. Ay siya, umuwi na kayo. Magsaing na kayo, ha? Baka mamaya ang tatay nyo na naman ang magsaing. Pagod yun. Ay, tara na! Kuya Aldrin, Kuya Justin! Masarap po ulam natin ngayon! Tara! Yan, dito sa may balikat. Silin mo ng konti. Sige. Nangangalay talaga eh. Paano hindi mangangalay? Katigas ng ulo mo. Sabi ko naman sa'yo, kapag pagod ka sa maghapong paghahalo ng simento, huwag ka na maghuhugas ng pinggan pagdating sa bahay. Kaysa naman ikaw pa o yung mga batang magugas. Kailangan pang gumawa ng assignment ng mga yun. Pwede namang ipagpabukas ang mga ganyang gawain. Hindi naman nabubulok ang mga... Nay? Ay, ano, Aldrin? Report card ko po. Akin na. Pasensya na po kayo, ha. Mabababa ang mga grades ko. Pero hindi naman po ako nagbubulakbol. Nagpapasa naman po ako ng mga assignments at project ng maayos. At nag-aaral din po ako. Pero hindi ko po alam kung bakit sa
Tuwing may exam kami, mabababa ang nakukuha ko. O ito, math, 82. English, 80. Wala ka namang bagsak na grade. Mababa nga lang, pero di naman bagsak. Aldrin, kung sinasabi mo na ginagawa mo naman ang dapat mong gawin bilang isang estudyante, wala namang problema dyan. Oo, wala namang masama kung mababa yung mga grado mo. Kung ito naman talaga yung kaya mong makuha ayon sa iyong abilidad, wala namang masama rito. Hindi po kayo galit. Bakit naman kami magagalit? Oo nga. Oy, Aldrin, itong tandaan mo, ha? Matataas man ang mga grado mo kung masama ka namang tao. Wala rin saysay ang pag-aaral. Pag-uugali ang mas mahalaga sa isang tao. Dado, buntis pala yung panganay na anak ni Ate Emma. Hindi ba't kagagraduate lang nun? Ay, nung umakyat pala sa stage, buntis na. Naku. Malapit na nga mga anak eh. Kanina nakita ko laki ng tiyan. Ang masakot lang, hindi pinanagutan ng boyfriend. Uy, may kaya naman sila. Kaya namang buhayin ni Ate Emma ang apo niya. Kaya pala hindi na ako kinukuha ni Ate Emang labandera, siguro yung nahiya. Madalas, pinagyayabang niya yung mga anak niya kasi matatalino at magagaling daw sa klase. Yung pangalawang lalaki, napabalkahan na raw. Kasama yata sa mga nahuli ng mga pulis kamakailan lang sa kabilang barangay. Kasi nahuling gumagamit ng droga. Ay, nako. Kawawa naman si Ate Emma. Mayaman man o mahirap ang isang tao, matalino man o hindi, dapat pinaprioridad ng isang magulang ang pagtuturo ng mabuting asal sa kanilang mga anak. Hindi naman sa inuusgahan ko si Ate Emma at ang kanyang mister, no? Pero napakalaki ng papel na ginagampanan ng mga magulang sa paghubog ng pagkatao ng isang anak. Oh, kuya, dito ka na. Isuot mo na ang toga mo, Justin. Dapat ba hawak ko itong cake? Oo naman, kuya. Yung makikita yung nakasulat na congratulations. Ay, nagugutom na ako. Matagal pa ba yung pagpipicture nyo? Malapit na po, Tay. Naku! Dalian yun at lalamig yung pagkain natin. Oh, sige, last na to talaga, Kuya Justin. Oh, okay. 1, 2, 3. Smile! Ay, salamat. Oh, tara na. Nay, kain na tayo. Uy, ano ba itong mga binili nyo, Aldrin, ha? Gumastos na naman kayo ng gumastos. Ay, hindi ko yan binili, Nay. Ha? Galing yan kay Chang Emma. Kay Ate Emma? Opo, binigay niya sa amin kanina itong pizza at saka isang fried chicken. Ganun ba? Opo. Nay, ngayong tapos si Justin, siguro naman. Papayag ka na tumigil sa pagtitinda ng barbecue. Si Myra na lang ang nag-aaral. At kaya ko na siyang tustusan. Oo, wala namang masama sa pagtitinda ng barbecue. Nay, ang gusto lang namin, makapagpahinga na kayo ni tatay sa pagtatrabaho ng gusto. Ilang taon din kayong nagpakahirap para lang makapagtapos kami. Oo nga naman po, Nay. Buti pa kasi tatay tumigil na sa pagkukonstruction eh. Mag-relax na po kayo ngayon. Basta't ako, nakakapag-relax ako kapag kausap ko mga alaga kong baboy. Sinasabi niyo ba, Tay, na mas nare-relax kayong kausap ang mga baboy kaysa kausap si nanay? Ate Emma, salamat sa binigay mo sa mga bata. Toyang, wala yon. Natutuwa lang kasi ako sa mga anak mo. Kababait na bata. Si Aldrin mukhang maayos ang nakuhang trabaho. Ay, awa ng Diyos. Nakuha naman siya sa munisipyo. Kakaregular nga lang no isang buwan, kaya maayos na rin yung mga natatanggap niyang benepisyo. O yung isa mo, saan na magtatrabaho? Ay, magre-review raw muna para makatake ng exam sa LET. Mabuti ka pa. Wala man kayo maayos na trabaho ni Dado. Puro lang pa-extra. Ikaw naglalabada, nagtitinda, nagmamanicure, pedicure. Pero napalaki nyo na maayos sa mga anak nyo. Nakakaingit kayong dalawa. Ako naman, tingnan mo. Matatalino naman sana yung mga anak ko. Pero, eto, parehong pasaway. Yung isa may anak na. Tamad pang maghanap ng trabaho. Umaasa na lamang sa amin ng daddy niya. Wala nang ginawa kundi mag-cellphone maghapon.
Pero yung anak, hindi naaalagaan na maayos. Yung pangalawa naman, ewan. Ayoko na sana sabihin pa eh. Itong pangatlo na lang ang inaasahan ko. Sana naman tumino at matuto na sa mga kapalpakan ng mga kapatid niya. Alam mo kasi, Ate Emma, iba-iba ang klase ng pagpalaki natin sa ating mga anak. Pero kailangan lang naman ng mga anak natin pagmamahal at pagdidisiplina. Dapat habang lumalaki sila, na itatanim natin sa kanilang mga puso at isip kung ano yung tama. Kapag nasanay silang gawin ng tama mula pagkabata, hindi nila yun makakalimutan hanggang sa kanilang pagtanda. May trabaho na rin ngayon ang bunso kong si Myra at kami naman ang aking asawa na si Dado abala sa pag-aalaga ng baboy. Nakapagpatayo na rin kami ng bagong bahay. Napatunayan ko na hindi naman natin kailangan maging mayaman o magkaroon ng mataas na pinag-aralan para maging isang mabuting magulang. Ang kailangan lamang natin ay magsikap at maging gabay ng ating mga anak para sila ay lumaking mga mabubuting tao. Ako po si Toyang. Ito ang aking buhay. Ang tunay na kaligayahan ng isang magulang ay ang makita ang kanyang mga anak na lumaking mga mabubuting nilalang. Mga nagsiganap: Angelo Alcantara, Lionel Benjamin, Phil Cruz, Chiquit del Carmen Amor, Susan Robles at Rosana Villegas sa papel na Toyang. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutiang, sa musika ni Buboy Salonga, supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Moyar, creative consultant Phil Cruz, production assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Rita Labaron, sa direksyon Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, isa na namang kasaysayan ang inyong kapupulutan ng aral sa buhay. Ito ay ang kwento ni Noel. Panganay ako sa 4 na magkakapatid at nang maulila kami sa mga magulang, nang ibang bansa ako upang mapag-aral ang aking mga kapatid. Hindi naman nila ako binigo. Kuya Noel, nagustuhan mo ba yung gift namin sa'yo? Oo naman, kaya lang, ang mamahal ng binili nyo. Ikaw, cellphone, itong si Fred, laptop, at ang bunso nating si Lorna, relo. Okay lang yun, kuya. Magagamit mo naman lahat yan eh. Tama. At saka love ka namin. Kaya natural, magandang ibibili namin sa'yo kahit na mahal pa yun. Baka naman magalit sa inyong asawa nyo. Malaking halagang ginastos nyo. Naganda pa kayo ngayong birthday ko. Ay, okay lang kay Danny yun. Hindi naman niya ako makikilala kundi dahil sa'yo. Wala rin problema sa misis ko, kuya. Mabait at understanding yun. Basta ang gusto namin, mapasaya ka ngayong birthday mo. Oo. Ay, wait mo lang ha. Meron pa kaming isang surprise sa'yo. Ano naman yun? Basta, lalo ka magiging happy dito. Ay, baka kung anong kalokohan yan. Ay, di ako kasama dyan, kuya. Uy, ano ka ba, Fred? Huwag mo ako ilaglag. Ikaw nga itong gusto mo rin ang gagawin ko eh. Kunyari ka pa dyan. Ano nga kasi yun? Basta, wait mo na lang. Nabadjip si Kuya doon sa babaeng pinakilala natin, Fred. Mukha daw malandi. Ay, ng damit. Kita pa yung cleavage. Kasi bakit namang ganong klaseng babae yung pinili mo? Hindi ko naman alam na sobrang modern siya, ate. Pinakilala lang siya sa akin ng isang barkada ko. Dahil maganda. Kaya naisipan kong ireto kay kuya. Kaya tuloy sabi niya, huwag na natin siyang ihanap ng mapapangasawa.
Dahil kung talagang itinakda raw ng Diyos na makapag-asawa siya, mangyayari yun. Eh, Kahit hindi maghanap. pero 42 na siya. At tayong lahat may asawa at anak na. Sundin na lang natin siya. Baka nga may ibang inilaan para sa kanya ang Diyos. Ay, salamat. Dumating na kayo. Ay, Nasaan na si Lorna, kuya? Umalis na. May meeting pa raw siya eh. Dinala lang dito yung hinihingi ko. Eh kayo, dala nyo na ba? Oo, kuya. Nandun sa kotse ko. May dagdag pa yun, ha? Dahil nangalap din kami ng tulong sa mga kaibigan namin. Ganon? Totoo yun, kuya. Kaya mas marami ang may pamimigay mong donation ngayon sa mga napinsala ng bagyo. Mabuti kung ganon. Dadalhin ko na lang ang mga nakalap natin sa foundation ni Sir Adriel. Sino yun? May-ari ng isang malaking foundation na tumutulong din sa mga nangangailangan. Kailan ko lang sila nakilala ng misis niya eh. Pero magandang record nila, ayon sa pagsisiyasat ko. Gusto mo ba samahan ka namin doon? Oo nga. Para hindi ka masyadong mahirapan. Ay, naku, maraming salamat sa donation yung magkakapatid, ha? Malaking tulong ang mga yun sa gagawin naming lingap sa mga napinsala ng bagyo. Lagi talaga kami nagdo-donate, Sir Adriel. Thank you. At itong kuya namin ang nangunguna dyan. Ay, siya nga pala, Adriel na lang ang itawag niyo sa akin. Alisin niyo na yung sir, ha? Ay, okay. Para naman maging magkakapalagayang loob tayong lahat. Okay, Adriel. Ay, thank you. Kung ano man ang maaari pa naming itulong, tawagan mo lang ako at handa akong tumulong. Naku, salamat, Noel. Adriel, may gusto lang sana akong itanong. Ano yun? Sige. Ano ba ang pangalan ng social worker ninyong maputi at mahaba ang buhok? Maputi. Yun si Janet. Janet? Janet. 10 years na siya rito sa foundation namin. Ganun ba? Oo, siya ang head ng mga social worker namin. Fred, maniwala ka. Malakas ang kutob ko eh. May gusto si kuya kay Janet. Iba kasi yung mga tingin niya. Okay lang sana, Ate Aida. Kaya lang ano? May kapansanan siya. O ano naman? Mabuti nga siya kahit may kapansanan. Nagagawa pang tumulong sa kapwa. Kung sa bagay. Ang inaalala ko lang naman baka siya pa ang alagaan ni Kuya. Di naman siguro. Kaya naman niyang kumilos eh. Nakita naman natin yun, di ba? Oo. O di ibig sabihin ate, okay lang sa'yo para kay Kuya ang Janet na yun. Alam mo, para sa akin, kung saan liligaya si kuya, susuportahan ko. Dapat ganun din kayo ni Lorna. Matagal ka na pala dito na, Adriel, Janet. Ay, opo, Sir Noel. Stay in ho kami ni Joyce. Mabait naman ho sila, kaya hindi na ho ako umalis pa dito. Janet, pwede sana Noel na lang itawag mo sa akin. Para naman maging magkaibigan tayo. Sige, Noel. Salamat. Buti hindi ka nahihirapan sa trabaho mo kasi... Kasi, may kapansanan ako? Oo. Naisip ko parang ang hirap nun. Dahil nagpupunta kayo sa iba't ibang lugar. Ganyan ka. Nung bata pa ako, kapag nakikita ko ang kalaro ko na kailangan ng tulong, tinutulungan ko. Tapos sumasaya ako. Dahil kahit pilay ako, nakakatulong ako. Kaya mula noon, pinangarap ko na makatulong. Kaya nga social work ang kinuha ko. Nakaka-inspire ka talaga, Janet. Paligay ko, mapapadala 10 ako rito dahil sa'yo.
Bakit naman hindi mo uli hinarap si Noel, Janet? Oo nga, girl. Malungkot tuloy siyang umalis. Dapat kasi, hindi na siya nagpupunta rito eh. Tsaka, huwag na rin siya magdala ng kung ano-ano. Alam mo, palagay ko, gusto kanyang ligawan. Yun din ang feeling ko, Sir Adriel. Oh. Bakit naman niya ako liligawan? May kapansanan nga ako. Hindi ako bagay sa kanya. Aba, Janet, wag. Huwag kang mag-iisip ng ganyan. Oo nga, friend. Hindi porkit may kapansanan ka at niloko ka ng 2 dati mong nobyo, hindi ka na bagay sa kahit sinong lalaki. Tama si Joyce. Hindi hadlang ang kapansanan sa tunay na nagmamahalan. Tandaan mo yan. Noel, sinabi ko na sa'yo. Tigilan mo na ang pagpunta rito. Iba na lang ang ligawan mo. Janet. Malinis ang hangarin ko sa'yo. Wala na akong balak mag-asawa eh. Bakit naman? Yun ang pasya ko. Dahil ba sa 2 beses mong kabiguan? Paano mo nalaman ng tungkol doon? Sinabi sa akin na Adriel at Joyce. Pampihira naman sila. Huwag oo. sana magalit sa kanila. Akong nangulit. Kaya napilit ko silang magkwento sa akin. Janet, katulad mo, 2 ulit din akong nabigo sa pag-ibig. Ipinagpalit ako sa iba ng mga naging nobya ko. Akala ko nga, hindi na ako makakapag-asawa. Pero dumating ka. Sa panahong hindi ko inaasahan, kaya naisip ko, baka tayo ang itinadhana. Pero, Noel, kasi baka magkulang ako sa'yo. Baka hindi kita maasikaso dahil sa kapansanan ko. Tanggap ko kung ano ka at maging ang kaya mong ibigay. Hindi rin naman ako perpektong tao. Kaya wag mong gawing hadlang sa ating dalawa ang iyong kapansanan. Kumusta ka na, Janet? Okay naman. Bakit kayo na pa rito, Aida? Fred? Pinasyalan ka lang namin para makakwentuhan. Kung tungkol sa kuya niyo ang sadya niyo, hindi na kami magkakaila. Oo. Mahal ka ng kapatid namin. At malinis ang layunin niya sa'yo. Sana bigyan mo naman siya ng chance. Inililigaw niyo ba siya sa akin? Napakabuting kapatid ni Kuya Noel. Kung hindi dahil sa kanya, malamang hindi namin naabot ang pangarap naming magkakapatid. Isinakripisyo niya ang sarili niyang kaligayahan para sa amin. Kaya naman, ngayong muli siyang nagmahal, gusto namin siya tulungan para maging maligaya na siya. Janet, bakit malungkot ka? Wala. Alam ko, kahit hindi mo sabihin. Dahil kay Noel, ano? Kasi 2 weeks na siyang hindi nagpupunta rito. Siguro napagod na siya sa panunuyo. Nagsawa na. Pati mga kapatid niya. Kaya lahat sila wala na. Ikaw naman kasi. Mahal mo naman siya. Pero hindi mo pa sinagot. Dahil nga natatakot ako muli masaktan. Baka hindi ko na makaya. Pero mahal mo rin siya, hindi ba? Oo. Pero wala na naman siya. Narito pa rin ako, Janet. Si Noel, nasa likod pala natin. Noel? Kanina pa ako dito sa likuran niyo. At narinig kong lahat ng sinabi mo. Janet, magpapakasal kagad tayo para mawala ng pag-aalala sa puso mo. Noel! At ipinapangako ko sa'yo, magiging mabuting asawa ako. Ngayon ay kasal na kami ni Janet. Maligayang nagsasama at hinihintay ang pagdating ng 2 naming anak.
Sana po inyong naibigan ang aking kasaysayan. Ako po si Noel at ito ang aking buhay. Hindi mahadlangan ng ano paman ang tunay na pagmamahal. Mga nagsiganap, Rosana Villegas, Junel Benamin, June Martin Legaspi, Susan Robles, Chiquit del Carmen Amor at Phil Cruz sa papel na Noel. Naglapat ng angkop na tunog Jenny Mutiang sa musika ni Boboy Salonga. Supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Villar. Creative Consultant Phil Cruz. Production Assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Thelma Corporal Alcantara. Sa direksyon Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, sa araw na ito ay isa na namang nilalang ang magbabahagi sa atin ng kanyang buhay upang kapulutan ng aral. Siya po ay si Merry Christmas po, Nanay Narda! Hi, Myra. Merry Christmas din. Heto po ang gift ko sa inyo. Ay, salamat ko naman. Nagabala ka pa. Okay lang po yun. Ay, nasaan nga po pala yung best friend ko? Ay, nandun sa kwarto. Midlip sandali. Sumakit kasi ulo eh. Kumusta na nga po pala yung project niya? Kanina yun, di ba? Oo, ayos naman. Successful. Tinulungan siya ni Oscar at ng mga barangay namin. Dumating po ba si Gerald? Ay, naku, hindi. Nagtalo sila ng gusto ni Ruby nung isang linggo. Nasundan pa yun ng tanggapin ni Gerald, yung kliyenteng hindi tinanggap ng aking anak. Napakalaking halaga pala ng ibinahid sa'yo ng taong yun, anak. Yes, Dad. Para palang nagtampo sa bigas ang nobya mo sa hindi pagtanggap sa kanya. Ay, nako. Matigas ang ulo niya. Bas pinahahalagahan niya ang kanyang prinsipyo, Dad. Walang mararating ang ganong klase ng tao, anak. Mabuti pa tapusin mo na ang inyong relasyon. Daddy? Dahil hindi naman kayo compatible. Makasisira lang siya sa tagumpay mo. Kaya makipag-break ka na sa kanya at paalisin mo na rin siya sa ating law office. Grabe naman ang mag-amang yun. Ang sama ng ugali. Ko nga rin akalaing gagawin nila yun sa akin. Paano ngayon yan? Saan ka papasok, anak? Kinausap ko na po si Myra, Nay. Kinuha na po niya ako sa law office ng tito niya. Kaya magkakasama na kami. Ay, mainam naman. Nay, hindi po pababayaan ng Diyos si ate dahil nasa panig siya ng kabutihan. Nalulungkot nga ako at nangihinayang. Biruin mo, 3 years yung relasyon namin ni Gerald. Hayaan mo yun, te. Buti nga nalantad sa'yo habang maagang pag-uugali niya. Malaki pa ang chance mo na makahanap ng mas karapat-dapat sa'yo. Tama ang kapatid mo, anak. At narito kami. Karamay mo sa lahat ng sandali. Salamat po, Nay. Oscar, malaking kagaanan sa loob na kahit tagapagtanggol ako, may mga taong sumusuporta at nagtatanggol din sa akin.
Congratulations, Attorney Ruby! Naipanalo mo ang kaso ni Rowena. Ay, ang saya-saya ko, Myra. At nagpapasalamat ako sa Diyos dahil niloob niyang mangibabaw ang katarungan. Pinag-uusapan ka na nga ngayon, Attorney. Ay, ano ka ba? Tigilan mo ang katatawag sa akin ng attorney. Dalawa lang naman tayo dito sa room. At hindi naman yan ang lagi mong tawag sa akin. Naku, napaka-humble talaga ng best friend ko. Teka, bakit naman nasabi mong pinag-uusapan ako? Dahil natalo mo si Ronald Millones. Maging ang dati mo boyfriend. Kalimutan na nga natin ang taong yon. Tara, halika. Lilibre kita ng lunch. Ay, sandali. Lila, may tatanong lang ako. Ano ba? Ano na naman yun? Teka lang. Ano? May feelings ka pa ba kay Gerald? Mahal mo pa ba siya? Oh, kayo pala, Nay. Pasok po kayo. Yan ba yung mga isasama mo sa mga ipamimigay ng ate mo sa darating na Pasko? Opo. Abay, kadami! Mas marami kaysa nung mga nakaraang taon. Tumulong din po kasi ang mga office mate ko. Matutuwa ang ate mo niyan. Sa kanya rin, maraming nagbigay ng tulong. Ang bilis ng panahon, no, Nay? Oo nga. 2 years lang ang nakalilipas. Buhat ang simula ni ate ang proyektong ito. Ay, tama, anak. At sa awa ng Diyos, lalong gumiginhawang buhay natin. Lalo kaming nagtatagumpay ni ate sa aming trabaho. Attorney Gerald! Oh, it's been a long time. Bakit narito ka sa law office namin? Gusto ko sana makausap si Ruby, Myra. She's not here. Inaasikaso ang gift giving niya for December 24th. Patuloy pa pala yun? Of course. At tumutulong din sa project na yun ni Ruby, ang aming law office. Ano ba sadya mo sa best friend ko? May importante sana akong sasabihin sa kanya. Oh, edi puntahan mo na lang siya sa bahay nila. Gerald? Kumusta ka, Ruby? Okay naman. Siya nga pala, may dala akong mga goods. Pantulong sana sa mga ipamimigay mo for this Christmas. Talaga? Gusto mo na ako tulungan? Oo. Dahil nakilala ko lang ang pagkakamali ko, Ruby. I'm sorry, ha? Sana buuin natin muli yung magandang pagtitinginan natin. Napatawad na kita, Gerald. Kaya lang, hindi na pwede yung gusto mo. Ruby, bakit naman? Mayroon na bang iba? Wala. Pero, wala na rin ang dating pag-ibig ko sa'yo. Ayoko lokohin ka, kaya pasensya na. Humanap ka na lang na iba na maaaring magmahal sa'yo. Kahit wala pa rin akong boyfriend hanggang ngayon, masaya ako dahil nagagampanan ko ng tapat ang aking propesyon. Ako po si Ruby, bumabati sa inyo ng maligayang Pasko at masaganang bagong taon. At ito po ang aking buhay. Hindi hahayaan ng Diyos sa kalungkutan ang may mabuting kalooban, lalo na sa panahon ng Kapaskuhan. Mga nagsiganap: Susan Robles, Phil Cruz, June Martin Legaspi, Chiquit del Carmen Amor, Janelle Benamin, at Rosana Villegas sa papel na Ruby. Naglapat ng angkop na tunog, Jerry Mutia. Sa musika, Buboy Salonga. Supervisyong teknikal, Bong Muyar at Eric Lucero. Creative Consultant, Phil Cruz.
Production Assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Thelma Corporal Alcantara. Sa direksyon, Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay.